So dito mga ka-TH, binalikan natin yung isa sa mga treasure site ni ka-TH noong unang panahon. Matagal na ito. So dito nila inoperasyonan yung isang bato na mayroong kakaibang hugis. Okay? So binasag nila yun. So ito yung pinaka-location niya. So dito ang kanyang positioning. So pagbalik namin dito, wala na yung mga tipak o yung mga basag-basag na bato. Siguro yun ay naanod dahil sa may gilid ito ng creek. So maliit pa ito, hindi pa ito ganito kalaki. So pagbalik namin dito, umabot na dito. So ngayon, binasag nila yung bato, and then sa loob ng bato, meron silang nakita na kulay blue. Okay? Kulay blue. Nasama yun sa ilalim. So parang kulay ng isang pintura. Kumbaga mayroong pintura sa loob ng bato. So ganun yung kanilang na-encounter doon sa ilalim. And then ngayon, sabi ni Katiets, after nila mabasag yun and then ma-encounter nila yung parang pintura, yung meron silang nararamdaman, okay, so nagkaroon siya ng lagnat na umabot yun ng halos 1 buwan, sabi niya. So napaka kakaiba. So sabi ko sa kanya, baka yun ay isang poison, okay, na inilagay sa isang bato. So binalikan namin para ditikan. Ginamit natin yung ating dowsing para ma-confirm kung saan nga ba nakalagay, kasi kadalasan yung mga item ng mga Hapon, ibinaon talaga yan. Okay? Jackpot na napakaswerte na kung merong nakalagay sa bato. So dito, ang pinaka-position, ito yung may gilid na portion, sabi ni Katiyats. Dito nakaharap yung letter C na may open curve. Okay? Na mayroon siyang open curve, and then sabi niya dito nakatutok. So, nang pag-detect ko, meron siyang hatak dito. Kapag lalagpas tayo ng konti, dadalhin naman tayo dito. So, possible na ito yung pinaka-sentro. Kasi meron siyang meron siyang hatak o meron siyang aura na kanyang kukunin. So, dito talaga yung sentro, sabi niya, kasi sila lang yung nag-operate nung una. And then dito nakaturo. So, napakaganda ng kanyang hatak dito. Malakas. Sinubukan natin pumunta sa kabila, pero dito pa rin yung kanyang pointing direction. Okay? You know? So itong bato na ito, wala na ito. Pulpog lahat. Baklas lahat. Kasi ilang buwan, 4 na buwan siguro yung kanilang inilaan dito para mabasag lang yung bato na yun. Pero pagkabasag, yung lang, yung pintura, yung kanilang nakita. So possible na ginawa lang yung bato na yun, naka-design. And then nilagyan ng poison sa loob. Pero yung item ay nakabaon. Okay? So ito naman yung falls na merong semento na makikita. Okay, meron siyang kapiraso. Tuktok ito ng bundok Katiyats, ha. Wala itong dito, walang construction dito sa ibabaw. Kasi bundok ito. Wala rin mga bahay dito. Kasi walang titira sa area na ito kasi sobrang layo ng daanan. Kapag meron silang i-import ng mga gulay na ibenta sa palengke, sobrang hirap. Kasi matirik. Madulas kapag maulan. Okay, so ito yung makikita natin sa ibabaw ng falls. Maliit lang siya Katiyats, hindi siya may kalakihan. Pero makikita natin yung kakaibang formation. Okay, so ganito. Meron siyang mga bato na malalaki
Lagi. na pinatigas. Hindi ko ba naunsa? Okay, pinatigas siya. Kung titingnan mo ng maigi, hindi naman sa semento. Para lang siyang dapanas. Pero solido. Sabi nila, meron din silang teknik kung paano patigasin yung yung isang semento or kahit hindi semento, basta lagyan mo ng ano ba ang tawag doon? Yung puti sa may itlog. Oo. Itlog ng manok. Ginagamit na daw yun kahit nung unang panahon pa. Panahon pa ng mga Kastila. Oh, kinaw? Nung unang panahon pa talaga yung mga paggawa ng mga simbahan. Sabi nila, nilalagyan lang nila yun ng may puti sa itlog. Sa una na ginidari Kapag bibiakin natin yung itlog ng manok, diba meron niyang white. Yung yellow, hindi yung yellow, yung ano lang yung white. Ihalo daw yun sa masa. And then, napakatigas daw yan. Pang ano na yan, pang long lasting na solid. Habang tumatagal, tumitigas. Kung yung mga lumang simbahan na noong unang panahon pa ginawa, panahon pa ng mga Kastila, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Nilalagyan daw nila yan ng mga itlog, white na yung sa may puti na parte ng itlog. Inaluan daw niyan para maging solido. Okay? Napakaganda. Maybe ganun yung in-apply ng mga Hapon sa kanilang mga ginawang bunker, tunnel, mga artificial na falls tulad nito. Maliit lang yung falls na ito, Katiits. Then dito mayroon tayong nakita na parang simento. Yan o. Kakaiba siya sa lahat. Tansa namin galing ito doon sa may falls na anod siguro. Kasi yung baha dito hindi may kalakasan. Maliit lang ito na creek. So kinuha namin, nilagay sa tabi. Baka uulan ng malakas yung baha maanod. So, kukunan namin ito ng sample para matest kung ito ba'y semento or hindi. Kasi kapag ito ay semento, may mataas na prospect na meron ditong mga masa na activity. Okay? Pwede itong maging basihan. So ito naman yung sign na makikita natin sa ibaba, arrow pointing to the hole or sa dot. Yung dot naman is yung bearing alignment niya is doon sa may falls. Okay, yan o, patagilid. So tinanong ko si Katiets kung yung bato na yan ay naanod ba o hindi. Sabi niya hindi yan naanod. Nandyan na talaga yan. Kasi si Katiets, yung kasamahan natin na may edad na, ay dito nakatira. Okay, siya yung live pointer dito. Sa kanyang mga ninuno, mga papa, kanyang papa, at sa kanyang mga ninuno noon, sila talaga yung saksi na mga live pointer na meron talagang ibinaon dito sa area na ito. Sabi pa nga niya, ang mga Hapon, kapag magdala ng mga item, kukuha sila ng mga iba't ibang tao. Halimbawa, sa Baryo 1, kukuha sila ng 2 tao. Pagdating sa Baryo 2, 2 tao na naman. Sa Baryo 3, 2 tao na naman. Hanggang aabot sila doon sa area na kanilang pupuntahan. Okay? Kasi mabigat yan. Kung kaya kailangan ng maraming tao. So yung mga ninuno ni Katiets, isa yun sa mga nautusan o nakasama sa pagkarga ng mga kahon na inilagay dito. Okay, so napakagandang area nito, Katiets. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga ka-hunters. At marami tayong mga prospect na sign na ibabahagi sa inyo.
Okay, so ganun lang mga ka-hunters at maraming salamat sa inyong panunood.